Don't fight anymore! Come in! Get out! Come in! Don't fight anymore! You just give me what I want. I'm not gonna hurt you. Come here! What are you talking about? Delia! Nasaan ka ba, Delia?
Delia! Malapit na magdilim! Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Ako'y nahirapan manghuli nito mga dalag. Ba't ka umiiyak? Parang takot na takot ka. Ako'y nakakita ng alapangado. Makamandag yun ah. Eh di sana tumakbo ka na. Katabi niyo itong mga dalag. Ako na may nangihinayang na hindi hulihin dahil wala kayong ulam ngayong hapunan. Tao talagang ito, oo. Delia, huwag ka nun. Eh di bali na wala kaming ulam. Huwag mo lang ipahin ang sarili mong buhay. Huwag ka na matakot. Huwag mo na akong sumbatan. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan ko pa itong iihaw. Bilisan na natin. Gutom na ang mga bata. At ang tsinelas ko na iwan. Ay, wala, hindi. Ado! Kung sasama ka sa akin, hanggang umaga, meron na tayong tag-iisang galong tuba. Bukas, pera na yon. Wala pang kapital. Ilang puno lang dyan sa tabi-tabi, Ado. Tsak, may kita na. Huwag na muna ako, Nardo. Tama na sa akin tong sinasaka ko. Kahit paano, nakakaraos. Palay at gulay, sa may-ari ng lupa, mapupunta ang pakinabang mo, Ado. Biro mo, ikaw ang gumagasta sa patalim at sa pataba. Tapos, halos kalahati ng inaani mo, ibibigay mo sa may-ari ng lupa. Asan ang pakinabang mo ron? Hindi naman. Kahit malit ang pakinabang, hindi naman ako inaagrabyado ni Mr. Joseco. Tuba lang, Ado. Kunting pagod lang. Maganda nakita. Sumama ka na ngayon sa akin. Bukas makikita mo. Pera na. Sa ibang araw na lang, pare. Ado! Malamig na ang sabaw. 10 taon mo lang sinasabi sa akin yan. Ikaw talaga, oh. Marami pa namang order na tuba bukas. Sige, malaking pera yon. Ikaw rin. Mag-ingat ka na lang, Nardo. May tao sa taas, boss. Tara! Sino na naman kaya yan? Ayun o. Hoy! Ang sabi ko sa'yo, nung mahuli kita, huwag ka magkanakaw ng tuba rito. Hindi ka ba rin nakinig? Ang tigas ng ulo mo! Mga Anton! Maawa kayo sa akin! Hindi na ako uulit, mga Anton! Patawarin niyo ako! Titiyakin ko sa'yo, hindi ka na uulit! Patawarin niyo ako, mga Anton! Hindi na ako uulit!
Hindi ko lang siguro maisip, Delia. Nasa kasalanan iyon ni Nardo. Ganong kabigat na parusang aabutin niya. May pamilya siya. Maraming anak ang kaibigan ko. Yung kinikita niya sa tuba, doon, sa mag-ina niya ibinibigay. Eh, ibang klase naman ang paghahanap buhay niya, Ado. Kaya hindi rin tayo tiyak kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya. Hindi ako matulog. Naawa ako sa kaibigan ko. Lalo na sa mga naiwan niya. Gusto kitang sawayin, Ado. Ay, kasi... tinitingnan ko rin ang pagkakaibigan ninyo. Para sa akin kasi... para bang nabunutan ako ng malaking tinik dito sa dibdib sa pagkawala ni Nardo. Eh, naririnig ko kasing pag-uusap ninyo. Ang pagyaya niya sa'yo sa hindi maganda. Kaya kapag nakikita ko nag-uusap kayo, para bagang ako'y kinakabahan. Kahit na alam kong hindi kanya madadala sa gusto niya. Sa akin kasi, Ado, ay hindi na bali tayong hirap basta maluwag lang ang aking kalooban. Ay, kung puro ginhawa nga dahil may pera pero hirap naman ang kalooban eh. Di ba wala rin kwenta yon? Ay, katulad ng kalungkutan mo ngayon. Maigi yan, pero huwag mong hahabaan. Iksian mo lang, dahil naman hindi na putol ang buhay ng kanya mag-iina. Kung may nawala, mayroon ding darating. Hindi ba, Ado? Chigigin na, tsaka Lopia. Ikaw sabing totoo. Sino ama, bata yan? Sino? Maki ikaw ngalit pa, hindi ikaw ang palayasin to Maria. Ha? Bawa ka saya. Chung niya dyan siya. Lan ang dahil sa saya. Ako hindi maniwala yan, ha? Ako hindi. Sino? Ako ha? Ako, dala na ha? Dala na ako, testigo ha? Ito, testigo ko ha? Siya, testigo ko ito, dapat alis daw. Ako walang kinalaman dyan siya, walang raso sa akin eh. Ha? Ito aking mga testigo. Mr. C，我等这阵大家，我看车头咁沙西，我看佢車頭啦，急執住嚟得連嘢沙西啊，最是車頭去見啦。 Ikaw, sinungaling ah! Sinungaling! Ako hindi maniniwala yan, ha? 你少少呀，我愛你呀，I love you 哈。 Ikaw sabi totoo sa akin, sabi totoo! Sino ang mabata yan? Sino? Ay, sino ang mabata yan? Sino ang mabata yan? Ito palayasin to babaya. Ito palayasin na para hindi mabuisit itong bahay na ito ha. Hindi! Ikaw, kamukha mo! Totoo! Tingnan mo mukha bata yan! Kamukha mo, pareho pangit! Anak mo yan, ha? Siya anak mo! Bakit ako bintang mo? Yan, kamukha rin driver oh. Hindi, ha? Ako nga rin testigo ito driver ano ba? Ako hindi payasyales! Ako demanda! Ako iskandalo! Iskandalo ako! Pinersa niya po ako eh. Tinakot niya ako ng tinakot. Sabi niya, pag hindi ko pagbibigyan yung gusto niya, kakasuhan niya ako ng Ikaw nga, Tigil, ha? ako sa tindahan niyo. Huwag na kayong mag-away-away, ma'am. Alasin niyo na ako dito. Palalaki ko itong anak kong malayo sa inyo kahit di kayo. Hindi aking ngawayan ah. Hindi ako repis ah. Ako aalis, problema. Go bubuntoy lo.
Ikaw, sinungaling! Ikaw ba? Ikaw ba? Sigo lang, sigo! Pagbigay niyo po siya. Ikaw doon! Ayun na po. Siya, ikaw dapat. Akin na yung anak ko! Inanakan pagkatapos sinulog sa bintana yung mag-ina, mabuti na lang buhay yung ina. Basag-basag daw yung bungo ng bata. Eh di pwedeng patay na nung inihulog. Eh, pasikat lang naman yung mga pulis na yan. Eh, makita mo bukas, iba na naman ang balita. Pag Pabili nasuhulan ng- ng mga yan, pabili ng tsaka sabon? mag-asawang inchik. Kaya ako hindi ako Ayan. papasok ng DH. Gusto ko pa rito sa bukid. Sa lahat ng sa ibang bagay, hindi naman tayo minamaltrato. Hindi naman ho lahat. Eh bakit ho ako? Ilang beses na ako nang galing sa abroad, hindi naman ako minamaltrato. Nasa may katawan ho yan eh. Nasa abroad man kayo o dito sa Pilipinas, laging may mag-aabuso kung magpapaabuso kayo. Pero dito sa atin, may laban tayo kahit papano. Eh sa abroad, pag nagka-problema ang mga trabahador doon, ni hindi iniintindi ng mga tao sa embassy. Puro suplado at suplada. Kailangan muna magmakaawa bago tulungan. Kaya nga ako eh, kapag nakabalita na ako ng ganyan eto, talagang nag-iingat na ako ng husto sa katawan. Kaya sa awa ng Diyos, buong buo pa rin ako. Sa bagay, sa mukha mo pa lang, kitang-kitang asensado ka na. Salamat ho. Uy, Delia! Ay, Belen! Kumusta ka? Ay, Belen! Ang ganda mo ngayon. Salamat. Ay, kailan ka pa dumating? Noon pa. Kaya lang ngayon lang tayo nagkita. Aalis na ako ulit eh. Halika't pumasyal ka muna sa bahay na tayo makapagkwentuhan. Sige, kumusta na si Ado? Mabuti naman. Ang mga bata. Ganon din. Halika na. O, baba nyo na yan. Bilisan nyo. Oh, ito. Oh, ito na. Tignan mo kung ilan. Paraan. O, yan na ba yung first class na in-order ko? Sige, Oo. dalhin nyo na yan doon. Nagmamadali ako. Bilisan nyo. Lahat ng magagandang ani, puro sa ibang bansa ang bagsak. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Puro tersera klase nakakain. Hindi ba alin tercera klase? Ang hirap niyan import tayo na import ng bigas sa ibang bansa, pero puro pangit naman. At infected pa. Abay, pagkain lang ng baboy natin noon yan Mahirap ang panahon ngayon. Yung bigas, isda, prutas, lahat ng primera klase, binibenta raw sa abroad para kumita ng dolyar ang bansa. Eh, saan na pupunta ang mga dolyares natin? May tanong ko nga. Sa bulsa ng mga politiko. Tayo kayod ng kayod. Sila bulsa ng bulsa. Sige na. Oo. Dito. Dahan-dahan. Ayusin mo pagtitimbang. O, teka. O, sige, ikarga na. Sigurado kayong first class yan, ha? Yan! Dos tres sa lumabas. Anong taya mo? 6-9, 20 pesos. Okay. O, ito sa akin. 24. 20 pesos din, popyang. O, sige. O, ikaw, Anton. Tataya ka ba? 12-7. 12-7 tayo ako, 5 piso. Ayos na ba O, timbang sige. yan? Ayos na yan. O, pwede na to. Wala ka na. Pasok na, pasok na. Sige. O, dito. O, ito. O, sige, kargan yung lahat yan, ha? Diyan sa pulang truck. Yan. Mano po, tay. Ano po? Oh, anong nangyari sa kuya niyo? Ba't malungkot yun? Kasi po si Inay eh. Bakit? Pinagalitan ba siya? Hindi po. Pero, pahihintay na daw po siya sa pag-aaral.
kung tumanggap ulit ako ng saka sa ibang baryo, baka tama rin siya. Sayang yung 1 taon. 1 taon lang naman siyang mahihinto sa pag-aaral eh. Lilipas din ang sama ng loob noon. Ado, kahit 2 taong pang mahinto sa pag-aaral ang anak mo, nagkakaedad ka na. Ay dapat nga ikaw nagbabawas ng trabaho. Pakiusap lang, Delia. Ayaw kong manungkot ang bata. Kahit kalating hektarya lang. Magdadagdag ko ng sasakahin. At sa kamalig di Caberto, pwede akong tumulong sa pagkukopra. Ado, mabuti pa sa akin ka na lang magtrabaho. Maliit lang naman ang sinasaka mo eh. Tuloy, maliit rin lang ang kinikita mo. Eh ako yung matapat sa amo ko. Nakapagsalita na ako sa kanya na sa kanya lang ako magsasaka. Ah, ganun ba? Sige, salamat na lang kaibigan. O, sige. Talagang si Ado matapat sa amo, no? Ayaw Wala niya na tayong magagawa. Wow! Eh! Eh! Nay! Nay! Dito na kami. Mga anak, kumusta ang pag-aaral? Buti po, Nay. Ano po, Nay? Paano mo? Palit ng damit at basa ng pawis. Tagaraw na tagaraw ulam pa yata. Ado! Oh! Ano ka ba naman tao ka? Ginabi ka na, nagpaulam ka pa. Eh, kasi ka na ba? Hinanap ko pa eh. Narito na ba ang mga bata? Oo, nandiyan na sa loob. Ay, pumasok ka na at baka magkasakit ka pa. Eh, wala ito. Tay! 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 Ito, mga anak ito. Ay, kumutan yung tatay niyo. Inay. Ako, Ado, napakainit mo. Tay! Mga bata, lumabas muna kayo at pupunasan ko ang tatay niyo. Ado, ay napakataas ang lagnat mo. Kasi nagpaulam ka. Sandali lang ito at magiginhawahan ka dito, Ado. Tao ka. Alas 5 na, Ado. Inumin mo na itong tabletas mo. Ang mga bata. Eh, hindi pa ba umuwi ka rin sa eskwela?
Ay, pumalya muna. Matataas na kasi ang damo sa palayan. Nagpresintang maghawan. Ba't bumalik sa eskwela? Nagpapalakas lang ako eh. Bukas makalawa, magaling na ako. Magagampanan ko na yun. Ay, nakita kasi ng mga bata na natalo ng damo ang pamumulaklak ng palay. Nangihinayang naman na tayo papigil. Sandali. Titignan ko lang. Ano ka ba naman, Ado? Sambuang pabalik-balik ang lagnat mo, magbibinat ka pa ngayon. Sinat lang ito. Maupo ka muna. Ay, ako nahihirapan na. Nakikita ko kayo ganyan mag-aamado. Hayaan mo na munang akong kumilos. Ay, hindi lang naman ikaw ang gustong makapagtapos sa mga bata. Lalong-lalo ako. Wala akong aral. Katulong lang ako nang ako yung makuha. At ayokong may matulad sa akin sino man sa mga batang yan. Eh, pero kung sila naman ang aasenso at ikaw naman ang masasaktan, ay Ado, hindi naman ako makakapayag noon. Pabayaan mo, ako na muna magsakripisyo. Anong ibig sabihin, Delia? Eh, hayaan mo, habang bumabawi ka ng lakas, pabayaan mo na munang ako magtrabaho. Sa abroad, papasok akong katulong. Katulong ka na makuha kita. Ngayong asawa na kita. Ina ng mga anak ko. Magiging katulong ka pa rin. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag, Delia. Papayag ka, Ado. Higit kailanman, ngayon ko kailangan makiisa ka sa akin. Pag tumanggi kay, sasabihin ko na wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo lamang katahimikan at hindi ako. Mahal na mahal kita, Delia. Patunayan mo. Hindi ako nagbibiro. Naipagbiling ko ng pamilya ko sa inay. Desidido na ako, Belen. Balita ko, ayaw pumayag ni Conrado. Eh sa nakikita kong pagsasama ninyo, para bagang naawa ko sa kanya kung iiwan mo. Oo nga. Ay, pero naawa na ako kay Ado. Malaking inihina ng katawan niya. Ayoko naman magkasakit siya uli. Ay, sa kauna-unahang pagkakataon, susuwayin ko siya. Sasama ako sa Singapore.
Ano ka ba naman, Ado? Kung tutuusin, ako ang dapat masaktan sa pag-alis si Delia dahil akong kanyang ina. Mula pa nang sumususi yan sa akin, ayoko mawala siya sa aking paningin. Bakit mo naman pinahihirapan ang lahat? Sa pag-alis si Delia, lalong titibay ang pagsasama ninyo. Maghahanap buhay lang naman siya eh. Alam mo, Manugang, ako naintindihan ko ang damdamin mo eh. Eh, sino bang hindi malulungkot? Pero tingnan mo, mula nang magkasakit ka, lagi nang nag-aalaala sa'yo si Delia. Lalo't nakikita kanyang parang nangihina. Ayaw ng anak naming may mangyari sa'yong masama. Payagan mo na siya. Jo, nasa na si Delia? Nagmamadali kami. Biyahe pa kami ng Maynila. Hindi yata makita ang passport eh. Tinago yata ni Bayaw. Pambihira. Sinasabi ko na nga ba, ayaw pumayag ni Ado eh. Papakabait kayo, ha? Magmamahalan kayo. Alam niyo po, Nay, pinagdasal ko po kayo kagabi na sana wag na po kayong umalis. Nakita po namin si Itay na umiiyak. Sana sa siyang taong ko na lang umalis. Huwag ka nang mag-alala sa kanila. Kayo nang bahala sa mga bata. Oo. Pati tuloy ang mga anak mo, nahihirapan ng kalooban. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Mahiya ka naman sa mga biyenan mo. Ado, magpakalalaki ka. Dapat lang na umalis si Delia para makatulong sa sitwasyon mo ngayon. Totoo itong nangyayari. Dapat harapin mo. Ado? Alam mo ba sa pag-alis kong ito? Ako magiging pinakamalungkot na tao dun sa Singapore. Kasi ako'y malalayo sa'yo. Pero lahat yun ititiisin ko. Kasi pagdating ko doon, iisipin ko na ginawa ko ito para sa'yo. Yun lang. Lahat ng pagod, tsaka hirap at lungkot, gagawin ko katuwaan dito sa puso ko. Ado, oras na. Kailangan akong umalis. Ipagkaloob mo sa akin ang passport ko. Salamat, Ado. Babalik ka kaagad. Mahal kita, Ado. Makakalimutan niya. Mahal kita.
Mag-ingat ka. Papaya ng mga bata. Alagaan mo sarili mo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Huwag ka masyado magkapagod sa bukid, ha? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mapakabit kayo, ha? Tamanado. Tamanado. Umiyak. Hirap ko na. Maawa kayo sa akin! Marami naghihintay sa akin! Mga kapatid ko! Itay! Wala akong pinatay na tao! Pinagpintangan lang ako! Maawa kayo sa akin! Wala akong... Mga kapatid ko! Ayoko! Kasalanan! Wag! Wag! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Wag!
After you eat, I bring you to the park. Eat. Eat muna. Sige na, eat. Oo. Ay. Ay, it's hot na. It's hot. Do not cry, little boy. No crying. Don't cry, ha? Don't cry. I will be finished na. Wait only. Don't come near. Don't come near. You'll get wet. O paano, alis na ako. Okay, naiingit sa'yo. Susulatan mo ako pagdating mo doon sa Maynila. Oo. Oo. Ako talaga ay naiingit sa'yo. At ikaw ay makakapagbakasyon sa Pilipinas. Eh, basta huwag mong kakalimutan, ha. Pakisabi sa kanila na baka sa susunod na Abril ako'y makapagbakasyon sa Victoria. Oo naman, Delia. Naku, ikaw talaga. 10 beses mo na atang inuulit yan eh. Sige. Tuloy ka na. Bye. Bye-bye. Baka mahuli ka pa. Sige. Pasensya ka na. Ikaw mag-iingat na lang, ha. Ikaw rin, ha. Taga Laguna ka. Ay, oo. Bakit? Magkalapit lang tayo. Taga San Pablo ako. Ah. Masaya raw ang nanay nyo. Mabait daw ang amo niya, kaya huwag kayong mag-alala. At saka, lagi raw kayong tutulong sa tatay. Baka sa susunod na pagsulat niya marami na siyang padalang regalo. Sana, Tay. Sulatan niyo po si Inay. Sabihin niyo, naaalala ko po siya palagi. Di ako makatulog. Kasi ba naman bakit niyo siya pinayagang umalis? Ang importante, Tay, sa ngayon, nasa magandang kalagayan si Delia. Oh, sige na, apo ko. Matulog ka na. Kabayan, ako'y natutuwa at napatawag ka. Wala na tayo nagkakatawagan Para bang naibsa ng pagkainip ko. Para ako nasa Pilipinas. Ay, naku, Delia. Maraming taon na ako dito sa Singapore. Tuwing may nakikilala ako mga Pilipino, madalas kong tinatawagan kasi naho-homesick sila. Ay, kabayan, sa linggo nga pala day off ko.
baka naman pwede tayo magkita at tayo makapagsimba naman. Tapos ililibre kita sa merienda. Sige, may alam ako. Doon sa Lucky Plaza. Maraming mga Pilipino nag-i-standby doon. Ipapakilala kita sa kanila. Ay, mabait naman ho. Taga saan ho ba kayo sa Pilipinas? Ganun ba? Kabayan, akala ko ikaw hindi na darating. Napapagod na sa katatanong ko itong mga kaibigan mo. Sumumpong na naman kasi sakit ng ulo ko eh. Delia, kung hindi lang talagang usapan natin na magkikita, hindi ako babangon. Ay, sana'y pinahinga mo na lang. Bakit nasakit ang iyong ulo? Ikaw ba'y nagpapadoktor? Mahal ang konsulta dito sa Singapore. Tsaka total, pasumpong-sumpong lang naman eh. May problema ka ba? Basta lagi kang mananalangin sa ating Panginoong Hesus. At siguradong pagagalingin ka niya. Alam mo, ang aking alagay napakabait. Kaya yung pangungulila ko sa aking mga anak eh. Sa kanya ko na lamang na ibubuhos. Ay, nakalimutan ko na yayain kang kumain. Ay, mag-order ka. Ako magbabayad nito. Hindi ba delikado yung kontador? Hindi ho, Kado. Pakitakpan na ng lawanit. Basta hindi lang pasukin ng ulan. Halika kayo. Ganda oh. Meron pa ako dito. Sa akin sapatos. Bili na ako. Kuya, ano oras na dyan? Alas... Hindi ka naman marunong eh. Ayaw. Ngayon ko lang kitang ganito kasaya ang mga bata. Napaumpisahan ko na ang bahay. Sa ngayon, kulang na lang ng palitada ng semento at yung kisame. Yung kwarto, kahit papaano, natindigan ko na ng lawanin. Basta mag-ingat ka lang dyan at lahat ng gusto mo mangyari, sisikapin kong magawa rito.
mo sinabi sa akin, kaya uuwi. Ako'y nataranta na sabi ng aking amo, pwede ako magbakasyon. Gusto ko talaga makauwi para makita kayo. Masaya ako, Delia. Abay, bakit hindi ka nag-aahit? Ang haba na yung balbas. Ako hindi nakapaganda dahil di ko alam uuwi ka. Nagkakita na kayo ng mga bata. Nakita na kami. Ay, Chang! Dumating na ba si Delia? Oo. Akala ko hindi na kayo darating. Ay, Pio! Pasok na, diretso na sa mesa. Kain lang. Eh, kamusta kayo dyan? Oh, ano? Takay ka muna. Eh, di na ako nainom. Salang Sige, ubusin niyo yan, ha? Abay, nene, dalaga ka na. Ha? Iba na talaga yung nakaka-abroad ba? Ngayon yun lang kami nakakumpita sa Pistol Victoria. Kailangan pag-uwi namin may pabaon. Sobra naman ito magsalita, oo. Bakit? Eh, nung isang taon, nandito rin tayo eh. Kaya lang nagbarik lang kayo dahil Parang wala wala yung handa. Ay, nagbarik lang naman noon si Ado dahil nga ay nalulungkot. Kasi nga ay wala pa noon si Delia. Eh bakit nagbabarikan pa rin kami kahit na narito na si Delia? Kasi, doble selebrasyon. Fiesta na, narito pa si Delia. Ang itanong ninyo ngayon, bakit hindi bumabarik ngayon si Bayaw Ado? O bakit? Kasi takot kay Delia. Bayaw, di biro lang. Ay, siya nga pala, Delia. Ano yung binabalita ni Belen na yung mga amo mo raw sa Singapore ay pagkababait daw at tuwan-tuwa raw sa iyo? Ay, opo. Ako'y pasalamat na pasalamat nga sa Diyos dahil hindi iba ang turing nila sa akin. Ako'y kasabay nilang kumakain, kasamang namamasyal. Kaya naman ang serbisyo ko'y husto talaga sa kanila. Eh, ano yung narinig kong may sakit daw yata yung alaga mong bata? Epilepsy po. Yung sakit na pag sinumpong ay nangingisay. At parang kinukumbulsyon kapag inaatake. Ayun daw po ang tawag sa sakit na yon. Epilepsy daw po. Ngayon ko lang narinig ang sakit na yon. Ay, nung una talagang takot na takot ako. Pero ngayon, nasanay na rin ako dahil alam ko na ang ikikilos ko kapag inatake ang bata. O sino yung nag-aasikaso kapag nangingisa yung bata? Ay, tatay talaga. Ay, sila po muna ngayon. Kaya nga, hindi ako makatanggi nung sabihin nila sa akin na kailangan bumalik din ako ngayong buwan na ito doon. Babalik ka? Ay, hindi ko ba nabanggit sa'yo, Ado? Tigilan mo na yung lambanog. Masayang-masaya lahat ay nagkakaganyan ka. Iilang araw na lang ang ititigil ng asawa mo, palulungkutin mo pa. Bayaw, swerte na nga ni Delia. Swerte na ninyo mag-aanak. Alam mo, marami dyan gusto mag-apply ng trabaho sa abroad. Handa magbigay ng malaki sa placement agency. Wala pa rin mangyari. Grasya na yan, Bayaw. Hindi yon. Pag umalis siya, 2 taon na naman siyang mawawala sa piling namin mga bata. Mahirap maghintay. Hindi talaga ako masanay pag wala rito si Delia. Pilitin ko man tanggapin. Sumasaman talaga ang loob ko. Masama na naman ang loob mo? Maganda naman ang nangyayari Kung ako yon, sa akin nangyari. Papayag na akong umalis ang nanay mo. Yun pa rin, ang sa akin. Dapat anak, harapin mong totoo. Pambihira ka
Eto lang, Bayaw. Eto lang. Pagbasehan mo. Nung hindi pa umaalis si Delia, saan kayo nakatira? Sa kubo. Ngayon, kahit pa paano, ibahay ka ng bato. Material lang ang sinasabi mo, Bayaw. Kahit ilang bahay na bato, hindi katapat pag narito si Delia. Ado. Ado, alam kong ika'y gising. Ikaw hindi nakakatulog kapag may problema. Huwag mo masyadong damdamin ang pag-alis ko. Kaya naman ako babalik doon dahil ako'y nakapirma na ng kontrata. Baka naman ako ipakulong nila at akalaing walang isang salita. Bukod dun gusto ko talaga makumpleto itong bahay natin. Sa Singapore kasi kahit apartment lang pagkagaganda ng bahay. Gusto ko namang maranasan yung buhay na yun. Yun lang ang pangarap ko, Ado. Ang dinadamdam ko lang naman, Delia, sabi mo noon, aalis ka dahil ako'y may sakit. Ngayon naman malakas na ako. Lalarga ka pa rin. Hindi kaya kakatuwa. Ikaw ang babae. Ikaw ang alis ng alis. Hindi kaya malagay sa alanganin ang pagkalalaki ko. Sinubukan ko rin mag-apply sa Saudi nung wala ka rito. Ang sabi nila wala naman daw palayan doon. Kaya wala akong maaring sakahin. Wala akong alam sa pagkakarpintero, sa simento. Ang sabi nila hindi daw ako basta-basta makakapasok doon. Dahil ako'y grade 4 lang. Konting tiis na lang, Ado. Makakaraos din tayo, Ado. Narinig ko kanina sinagot mo kay Joe. Ikaw mo kahit na ilang bahay na bato, ako'y walang katapat sa iyo. Kaya naman lagi kita ipinagmamalaki sa mga kaibigan ko dun sa Singapore. Na ako'y may naiwang asawa dito na napakabait at matapat. Hindi ako pinagpapalit sa ibang babae. Kasi bagay, ako'y naaawa sa ibang kasamahan ko doon. Dahil ang kanilang mga asawa'y pinagpalit sila sa kung sinong babae. Kaya ako'y ubod ng saya at ikaw ang naging asawa ko, Ado. Nay, padala niyo po ako maraming malalaking laruan. Nay, sa akin, sapatos na lang. Ay, oo nga pala ang rubber shoes na naipangako ko sa'yo. Ay, ikaw, Roldan, anong gusto mo? Relo na lang, Nay. Basta ipangako ninyo na lagi niyong susundin ang tatay ninyo, ha?
Magpapakabait kayo, ha? Ha? Opo. Eh, nasan si Ado? Lumabas ah. Nagtatampo yata. Lungkot eh. Hayaan mo na yun. Saka sentimento de asukal yun. Halika na, alis na tayo. Baka mahuli pa tayo. Hindi pa ako nagpapaalam sa kanya. O, sige na, oo. Asan ba yun? Alam mo naman yung asawa mo. Ganun yun pag nalulungkot. O, sige na, lumakad na kayo. Baka mahuli tong kapatid mo sa biyahe. Tay, Ingat lakad ka. na po ako. Nay, kayo na po ang bahala sa mga Oo, bata, huwag kang ha? mag-alala. Nay, O, alagaan mo ang sarili mo, ha? sa tatay, paalam niyo na lang po Ako ako. nang bahala. Nay. Eh, tandaan mo Nay. yung sinabi ko, ha? Opo. Magbabait kayo. Opo. Eh, paano? Hindi pa ako nakakapagpaalam kay Ado. Sige na, sige na. Sige na, lakad. O, lakad na. Paalam Halika po. na. Malungkot yung isa. Malungkot ka pa. Puro lungkot. Malas yung alis ng malungkot. Kaya ko na amo kay Ado. Alam kong pag malungkot yun eh, masakit ang loob. Isang sulat ng yun. Ayos na. Kilala ko yun eh. Mabuti pa nung isang kong alis. Kahit pa paano nagkayakap kami na mahigpit. Pagbalik mo na. Mas mahigpit. Ado! Delia? Ado! Ado! Huwag ka magalit sa akin, Ado. Galit ka ba? Hindi ako nagagalit, Delia. Ayaw ko lang makita kang paalis eh. Kaya lang hindi ko kaya. Mag-iingat ka, ha? Mahal kita. Babalik ka. Pwede na tayo. Sabi nung napasero pa maiwanan dyan. Mahal kita. Mag-iingat ka, Ado. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Ado, ha? Babalik ka. Babalik ka. Hihintayin kita, Delia. Sulatan mo ako kaagad, Delia. Mahal kita. Mahal kita, Ado. Babalik ka. Delia. 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 Huwag ka malulungkot, Ado. Ado! Anyo pa rin, dakila at banal. You always be a good boy.
Ang mabuti pa, Joado, para maganda inuman. Sa bayan natin ituloy, sa beer house. Para masaya ang inuman. Bahala ka. Ikaw, Taya. Bagong sahod ka naman eh. Oo, sige, ako Taya. Talagang magaganda mga babae dun, ha? Oo, sabi nga ni paring Isko eh. Ang gagaling nga raw magtrabaho ng mga babae doon. At saka puro bago. Tara, puntaan na natin. Bea, ano? Maiwan na lang ako. Ado, alak, ayaw mo. Babae, ayaw mo. Hanggang ngayon ba naman takot ka kay Delia? Eh, nasa abroad na siya. Ano? Hindi ako takot. Nahihiya lang ako sa kanya. O, paano? May iwan ka na rito. Ha? Ha? Ayaw mo sumama eh. O, paano yan? Ayaw niya daw. Tayo na lang ang tutuloy sa bayan para ituloy ang inuman. Tara. Nena. Sige. Tara. Hello? Hello, Delia? Ay, kabayan. Uy, balita ko, uwi ka daw ng Laguna. Ay, oo. Ako ngayon nagbabasta ng gamit ngayon. Oo nga eh. Naghanda ako ng mga ipadadala ko sa mga anak ko. Pwede ba? Ay, may papadala ka? Ay, sige. Oo, basta kahit na ano. Sige, dali mo dito bukas ng umaga, siguro. Bago man ang halian. Naku, ang bait-bait mo talaga. Salamat, ha? Oo, wala nang amo ko. Sige, para naman makapagkwentuhan tayo. Sige, antayin kita bukas. Sige, bye. Asingko ng Mayo, uuwi ako. Ha? Uuwi si Delia! Uuwi si Delia! Ay, may bago. Meron ba? Akala niyo, uuwi na! Ayaw talagang masaya ako. Bayo, itong bahay mong bato ay maging marmol na. Ayaw! At Bayo, bayaran mo ako dyan sa salasit na yan, ha? Oo, papayaran na kita. Bayaran mo ako. Uuwi si Delia! Uuwi nanay niyo! Inay, asin ko ng Mayo. At susunod na linggo. Uuwi na ang nanay niyo. Kailangan maganda-handa tayo. Maganda-handa kay Delia. Dapat maganda. Maganda rin Hindi kayo. ba sasarap? Oh, Delia! Salamat ng marami, Delia, ha? Ipakikumusta mo na lang ako sa mga anak ko. Kung maaari, iyakap mo ako sa kanila. Sabihin mo na mahal ko sila. Ihahalik pa kita, kabayan, at sasabihin kong sila'y magbabait dahil sila'y maswerte at sila'y may inang katulad mo. Sige, aalis na ako. Sige. Ikaw'y mag-iingat sa pagsakay-sakay mo, ha? Magkita tayo sa susunod na buwan. Ikaw rin, ha? Oo. Magdadasal ka pagsakay mo sa aeroplano. Oo. Bye-bye. Bye. Boy? 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 Boy!
Mga anak, matulog na kayo. Maaga natin susunduin ang nanay niyo bukas. Roland? Nay! Paano ko nasabihin sa'yo? Ano nangyari? Nag-away ba kayo ni Itay? Nay! Nag-away ba kayo? Hindi. Nay, ano nangyari? Nay! Ano ba nangyari? Jo? Delia. Patay masyado. Ano? Ano nangyari? Nay! Nay, ano nangyari? Nay! Patay na si Delia. Pinatay siya sa Singapore. Pinatay raw siya ng kaibigan niya. Paano? Pinatay siya. Pinatay siya sa Singapore. Baka nagkakamali kayo. Darating sa bukas. Jo? Ako ang nagtulak sa kanya para pumunta sa ibang bansa. Ako! Saan ka pupunta? Delia! Sinabi ko huwag kang malis! Paano ngayon? Anong gagawin namin mga bata? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Kahit gaano kasama ng loob ko, kahit gaano kahirap, pumayag ako dahil sabi mo, babalik ka. Ngayon, napagalis
Paano pa kita hihintay? Paano ka pa babalik? Delia! Lola, wala pa po si Tay. Sabi niya, maaga namin susunduin sa airport si Inay. Kuya, yung baon natin, ay handa mo na ba? Dan, Ronald, madilim pa eh. Maaga pa. Buti pa siguro. Mahiga na lang kayo ulit. Matulog Hindi na na ako muna kayo. inaantok eh. Sige na. Lola, hindi na po kayo naantok. Tsaka, ihanda ko pa po yung babaunin namin sa airport. Teka, kukunin ko lang yung sapatos ko. Kuya, gising mo na suwenyo, ha? Lola, ba't po kayo malungkot? Darating na si Inay ah. Inaantok lang ako. Sige na, Dan. Matulog ka na muna. Gigisingin ko na lang kayo mamaya. Lola, nakita niyo po ba yung sapatos ko? Nago niyo po ba? Hahanapin ko mamaya, Ronald. Ronald. Magpapakabait ka, ha? Oo nga po, lalo na po pag palaging naandito si nanay. Lalo po ako magpapakabait. Matulog ka na muna, ha? Sige na. Delia. Paano na ang mga anak mo? Si tatay, di ba sabi niya maaga natin susunduin si nanay? Eh, ba't wala pa siya? Siguro umarkil ang jeep. Di ba, Lola? Pero alas 6 na. Sabi ni Tay, alas 7 pa lang darating na sa airport si Inay. Si Lola, kanina pa iyak na iyak. Ganyang ka ba talaga pag natutuwa, Lola? Alam mo, Lola, napanaginipan ko siya kagabi. Sa sobrang sabik ko sa kanya, yakap-yakap niya ako. Halik siya ng halik sa akin. Lola, bakit? Bakit po, Lola? Dan, ikaw ang panganay. Gusto ko malaman mo na... Ano yun, Lola? Ano ba talaga nangyari? Bakit kayo umiiyak? Halik kayo rito. Ang mga apo ko. Ang mga apo ko. Lola, Pag ito'y natupad,
Lamang lahat, yaning pangarap, pati na kulay ng iyong mukha. Tay? Yan ba si Inay? Bakit siya nandiyan? Napinawi ang iyong buhay, ngunit sa puso'y anyo pa rin, dakila at banal. Siya ay tanging nagmamahal, may damdamin na natatakpan. Asan ba ang katarungan? Ito parang ang supli ng pagpupunyain, at ito ang pawis na kanyang ibinuwi. Siya ay tanging nagmamahal, may damdamin na natatakpan. Asan ba ang katarungan? Ang galing pangarap mo. Magpapakabait kayo, ha? Wala na ang nanay niyo. Kung dahil sa mga anak mo, sasama na ako sa iyo. Delia. Hindi ako ang pumatay kay Delia Maga. Hindi ako! Hindi ako! Oh, bibirmahan ko na po. Bibirmahan ko na. Hindi ako ang pumatay kay Delia Maga! Hindi ako pumatay kay Delia Maga! Huwag niyo akong pitayin! Huwag po! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan!
Mga kaibigan, kami po ay nandito sa San Pablo City at nasa ika-6 na gabi ng burol ng pagkamatay na binitay na Pinoy sa Singapore kamakailan. At tulad po ng dati ay marami na namang mga taga-masid dito na nakikiramay mga kilalapong tao at mga pangkaraniwang pong tao, mga kaibigan na nakikiramay ngayong gabing ito at isang mahalagang gabi po mga kaibigan na tulad po ng mga kilalang tao naroon, tulad po ni Mr. Senator. Kumusta po at excuse me, ano po ang masasabi nyo sa mga paratang sa inyo na ito pong pakikiramay nyo sa namatay o binitay na OCW worker na Pilipino ay pakana lamang ninyo dahil kayo ay kakandidato. Ano po ang masasabi nyo rito na hindi dapat mangyari? Kabulaanan. What a shameful lie. Katunayan, malaking halaga ang nabuloy ko na. At nakita naman ninyo, 4 na gabi na ako nakikipaglamay. Hindi lang yan. Sa Senado, gusto kong magharap sa committee ng isang mabuting panukala na magbibigay daan upang mapaimbestiga mabuti ang sinapit ng biktima sa bansang Singapore. Eh ano naman ang magagawa nyo sa isa pang biktima, si Delia Maga, ang victim number 1. Delia Maga? Oho. Siyempre, kasama rin siya sa tutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Excuse me, gentlemen. Bueno, mga kaibigan, yan po ang pahayag ng ating mga magigiting na senador. At kayo na po ang bahalang humusga kung talagang sila po ay totoo sa kanilang mga sarili o hindi. Ganyan ba nangyari sa kapatid ko? Ngayon lang nag-release ng larawan ng Singapore Police. Ibang klase sila. Kung hindi pa siguro nangyari ang pagbitay sa isang Pilipina sa Singapore, ay wala nang makakakitang Pilipino sa kalupitang ito kay Delia Maga. Ang sabi nila sa report, ang kaibigan niya ang kriminal. Dumating daw sa pinagtatrabaho ni Delia. Ay, kabayan. Halika, pasok, pasok. Ay, yan ba ipapadala mo? Siguro pwede mo nang isabay ito sa mga hand carry mo. Ano ba ito? Mga lumang bag. Tsaka sapatos para doon sa anak ng babae. Ay, ito lang ba? Ay, pwedeng isama to sa mga pitbiting ko. Delia, salamat ha. Hayaan mo. Sa susunod, pag ako naman ang umuwi ng Pilipinas, ako naman ang magbibitbit para sa'yo. Ay, ito naman. Ay, bakit? Kabayan? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Ewan ko ba? Masama sikmura Gutom ka ba? Ano nakain mo? Pagising ko kasi, nahihilo na ako. Masama sikmura ko. Saan ba mo? Dine, halika. At doon nangyari ang krimen.
Ay kabayan. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May pusa sa loob ng banyo. Naglalaro ng tubig sa timba. Pusa? Ay wala naman kaming pusa dito. Bakit? Ang liit-liit mo. Bakit? Parang nakalutang ka sa hangin. Kabayan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kung ano-ano sinasabi mo, kung ano-ano nakikita mo? May naririnig ako. Bumubulong sa akin. Sabi, sige. Sige. Mga do, uminom muna kayo. Delia. Nakikiramay ako. Ang bagong bersyon na binubuo sa ngayon o nabuo na sa isip ng mga otoridad at sa Gankaico Commission. Hindi daw isang babae ang pumatay kay Delia, kundi isang lalaki. You killed him! You killed my son! You stop it! You stop it!
Hindi po ako ng tao ko. Kawawa po mga anak ko. Wala po akong kasalanan. Based on my autopsy findings, Delia Maga sustained rib fractures from 5th to the 8th rib, right side, and 8th rib at the left side, with both scapular injury. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. The left side of the head sustained interstitial hematoma, including both occipital. Kawawa naman si Delia. Hindi nila dapat ginawa sa kanya ang ganun. Marami ang sumisisi sa gobyerno natin. Pero ibang batas sa Singapore. Ang mga taong nasa likod ng pamahalaan nila, ginawa na lahat ni Presidente Ramos ang kaya niyang gawin. 2 beses siyang nakiusap. Pero bingi sa damdaming makatao ang Singapore. Ang terorismo na nagaganap sa bansa nila ay kinukubli nila at tinatawag na disiplina. Mga politiko, mga radikal, mga taong nagpapanggap. Marami pang darating, bayaw. Ganyan ang karamihan sa ating mga Pilipino eh. Ginago ang barko. Ang trahedya. Sinasakyan. Nakakasugat sila. Hindi ko mo anak ko si Delia.
Pero sa bumabahang tulong at atensyong binibigay nila kay Flor, naaapi ang pakiramdam ko. At ang kinasasama pa ng loob ko, Tay, bakit naririnig ko na sinisisi pa po nila tayo na kung inilantad daw po natin ang mas maagang nangyari kay Inay, hindi daw po nangyaring nabitay si Aling Flor. Dapat ba tayong sisihin ni Tay? Hindi ba't nung mamatay si Inay, tayo lang ang sumalubong sa bangkay niya? Nasaan sila noon? Kasi pobre lang tayo. Kasi ala akong kaalaman. Kulang sa pinag-aralan. Walang malaking taong tumulong sa atin. Kasi walang eleksyon. Walang mga politikong katulad ngayon. Tama kayo. Nagsalubungin natin ang bangkay ni Delia. Wala akong narinig sa airport kundi ang mga hikbi ninyo. Ibig kong humingi ng tulong sa gobyerno noon. Pero wala akong malapitan. Kung hindi pa siguro napitay si Flor, walang kikilos. Kung hindi pa naging maingay, walang magigising. Naguguluhan na ako. Sabi nila noon, si Flor ang pumatay kay Delia. Naniwala ako. Ngayon, sinasabi nila ang amo niya sa Singapore. Hukayin nila ang bangkay ni Delia. Tumututol ang loob ko. Pero dapat gawin. Gagambalain nilang katahimikan niya. Wala akong magawa, kundi manalangin na sana pagbukas ng kabaong niya. Lumitaw ang katotohanan at makamit natin ang katarungan. Kung meron pa. Makikipagtulungan tayo sa Gaikangko Commission, Conrado. Kung kinakailangang ipahukay ang bangkay ng asawa mo, gawin natin. Doon lamang mahantad ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Delia.
Kahit patay na si Delia, alam ko nakita niya lahat ang nangyayari. This is the real voice of Conrado Maga. Kung minsan, naisip ko, siguro kung hindi lang ganito ang kalagayan namin sa buhay, hindi nangyari sa kanya ang lahat ng ito. Wala akong magawa. Mahirap lang kami at salat sa pinag-aralan. Yung hustisya na gusto kong makuha para sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maabot tanaw. Hinukay nila ang bangkay ni Delia at tawalan siya ng katahimikan. Sana naman mabigyan ng katarungan ang kanyang naging kamatayan para mapanatag na kami mag-aama sa aming paghihintay. Kitang aking asawa saan man siya naroon. Dahil alam ko sa ginagawa nilang ito sa labi ni Delia, nalulungkot siya at nababalisa. Mahabang panahon na. Bigyan natin siya ng katahimikan, kahit patay napapagod din. Huwag kang mawala ng loob, Conrad. Habang buhay ang tao, laging may pag-asa. Nawala man si Delia, nariyan pa rin ang mga anak mo.